Ayan mga idol, magandang araw sa inyong lahat. So andito na naman tayo sa isang snake awareness vlog natin. So yung background natin kasi namasyal kami ngayon. Dito tayo sa isang magandang spot sa may Marilog. So makikita nyo yung batis mga idol. Ganda-ganda dito yung mga puno. Mga endemic trees pa yan. So mga native trees natin yan. So dito yung pinakamagandang habitat ng mga wildlife natin. So kasama na yung mga pero umulan ngayon. Wala tayong makikita ng mga wildlife or mga hayop ngayon. So nagpa-silim yan sila. So medyo ako basa na rin ako mga idol. So itong vlog natin mga idol is about to sa King Cobra. Ang snake awareness vlog natin is iikot ngayon sa King Cobra o yung paano sila mag-predate or kumakain, maghanap ng pagkain nila. So, dito tayo sa sa Marilog District. Bali dito din yung mga maraming sightings ng mga King Cobra kasi dito yung yung kanilang bahay, yung mga rainforest, yung ganito kapag parating may moist yung yung paligid, yung parating umuulan, yun yung gusto nila, malamig yung panahon, saka mataas, higher elevation yung terrain, yung lupain. Kaya mga idol, ito yung video ng iulitin natin yung sa intro, yung kumakain ng rat snake, yung kayumanggi na King Cobra. So itong video na to, hindi to dito sa Davao, so dito to sa Zambales. Nangyari to sa Zambales, bali isang hiker, yung kaibigan natin si Zel Mendoza, so shout out, siya yung nag-contribute ng video na to. So habang paakyat siya, nagba-vlog siya, tapos hindi niya napansin yung yung King Cobra na kumakain na pala ng isang rat snake. So buti na lang hindi niya napakan, tsaka medyo malaki talaga yung King Cobra na yun. So kung siguro paakyat yun siya, tumatakbo siya, pa-assault siya, sigurado magkagulatan yun sila, most probably baka may madisgrasya sa kanila. So buti na lang nagdahan-dahan siya, saka napansin niya yung kapag malayo pa yung tao, kapag mabilis yung takbo siguro ng hiker na kasama kaibigan natin, mapapansin na siya ng King Cobra kasi yung vibration pa lang daan, yung vibrations pa lang, saka yung tunog ng paa, apak ng paa, maririnig na yung papalapit yung tao. Alarm na yung mawawarn na yung King Cobra, papalayo. Mga idol, yung King Cobra kasi mga idol, kapag nasa natural habitat yan siya, kung nasa wild kasi mas mahirap siyang hanapin at saka mas less defensive, pero unless na nasa teritoryo niya, so mga kawayan, mas lalong siya, territorial siya, mas defensive siya. Pero kapag naligaw lang yan sa landas, gaya nung nangyari sa trail ng hiker natin na kaibigan ni Zel, talagang magtatago lang yan siya kung nakakaramdam ng tao. So kapag nasa residential naman, makikita niyo yung mga rescue natin, lalo siyang mas defensive kasi naka-corner siya. So talagang manlalaban siya para hindi siya mapatay ng tao. Bago tayo mag-umpisa pala mga idol, gusto ko lang mag-shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa Catalonan Grande, kanila Monmon Fernando, sa kay JR at saka kay Lexi. So pamilya Fernando ng Catalonan Grande. I think sa Monte Maria yan sila, at saka kanila Fuertes family of Panabo City. So shoutout sa inyo, salamat sa pag-subscribe at pag-share at pagtutok sa ating mga rescue. Balik tayo sa snake awareness vlog natin mga idol, kasama si Idol Mark. Sige, lingaw Idol, yung mag-shoot. So yan mga idol, good morning, good afternoon, magandang araw sa inyong lahat. So yan, andito na naman tayo sa isang snake awareness vlog natin. Yan, kasama natin si Idol Mark. Yan, Idol Mark, kaway sa camera Idol Mark. Yan, parang blurry yung natin, yung camera natin mga idol. Ko muna, punasan ko muna, sakit lang mga idol. Ingaw sa idol lang. Yan si Idol Mark. So yan mga idol, magandang araw sa inyo mga idol, kasama natin si Idol Mark. So isang snake awareness vlog na naman yung gagawin natin mga idol. So isa tong King Cobra, yung ating na-rescue na Ophiupagus bungarus species. Ayan. So pag-usapan natin yung kanilang mga idol, behavior, yung difference nila na behavior sa kapag may taong nakakita sa kanila or sa natural habitat. So nakita niyo yung video kanina mga idol, yung isang hiker na andun siya sa may natural habitat, so nag-hike siya doon, parang lang siya doon, solo trekking siya doon mga idol.
Motherfuckers! I love it! There's a snake eating a snake and I didn't notice it. Shoutout tayo kay Idol Zel Mendoza ng Zambales. So Zambales yung nakita yung king cobra na kumakain. So nakita niyo yung kanina mga idol kumakain ng isang rat snake, yun siya. So yung nakita niya na king cobra mga idol, isa yung Ophiophagus salvatana. So isa yun siyang Luzon king cobra mga idol. So nakita niyo habang siya ay nag-hiking, kanyang nakita actual na kumakain yung king cobra doon. So yung king cobra nila is kayumanggi yung kulay. Magkaiba yung kulay nila kaysa sa atin dito. Yung nga doon, Mike. So medyo parang uulan na mga idol. Ayan, idol Mark. Medyo ayan mga idol, yung nakita ni Idol Zel na king cobra natin. Isa yung Ophiophagus salvatana. So ibang species yun siya mga idol. Yung species natin dito sa Mindanao, Visayas is Ophiophagus bungarus. So southern na king cobra. So yung magkaiba nila is kulay, pero same lang yung kinakain nila. Snake eater, same sila na snake eater. So ito mga idol, most probably nasa mga pa ito mga idol. Most likely ito mga idol, nasa mga to mga idol, 8 years, ganyan. Yung magpagkaibahan ng mga idol, yung Ophiophagus natin na salvatana, yung sa southern sa bungarus, yung southern natin na king cobra is yung kulay lang. Yung kalakihan naman, yung size same lang yan sila. Hindi naman ganoon hindi naman sila ganoon merong diferensya sa kulay lang. So yung southern king cobra natin mga idol, medyo grayish, mas siya, mas maitim. Nagkaitim. Ayan. Focus ko pang race. Tingnan mo doon. Kaya ko panggil sa gato. Mas tako dito. Ayan mga idol, kita niyo yung niya, yung kulay niya. Wow! What just happened? So i-compare natin yung behavior ng king cobra mga idol kapag nasa natural habitat. Kapag talisik na, ulan na mga idol. Pag nasa open area kasi sila mga idol, gaya nung nasa hiking area nung kay Zel Mendoza doon sa Zambales, talagang magtatago lang yung mga ahas kapag nakaramdam sila ng tao kasi hindi sila threaten kasi malaki yung area. So pwede sila makamaneuver kahit saan nila gusto. Unlike sa residential area mga idol, nakukulong sila kaya talagang nanlalaban sila, nanghahabol sila. So ayan mga idol, makikita nyo mga idol yung adult na king cobra natin, nawawala na yung bandings niya. So sa may liig niya yan, kita nyo mga idol. So silhouette na lang ng yung bandings niya na parang arrow na paakyat papunta sa ulo. So i-review nyo yung mga picture ng mga maliliit na king cobra. Meron silang mga talagang visible na bandings hanggang sa katawan nila. Ayan. So yan, makikita nyo pa mga kaunti mga idol. Yan, so lumulundag siya. Makikita nyo mga idol, linundagan niya ako kasi na-invade yung personal space niya.
So yan yung kaibahan ng ng king cobra kapag nasa residential at saka sa natural habitat. So ito medyo nakukulong siya mga idol kasi natatrap siya. Hindi siya secure, yung paligid hindi secure kasi hindi niya familiar yung lugar at saka may mga structure, may tao, yan ganyan. So talagang pagkapag ganyan yung factors, mero confined spaces, talagang defensive sila. Kaya yan, tumatayo siya. Lalo na kung may tao, talagang manlalaban yan sila. So, kapag tayo ay pumunta sa natural habitat mga idol, bahay ng mga buhay ilang natin. So, irespeto natin sila. Huwag natin silang katakutan kasi in the first place, tayo yung unang pumunta sa kanilang area, sa kanilang bahay. So, gaya lang lamang ng tao kapag tayo ay bumisita sa mga ibang bahay, mga bahay ng mga kaibigan natin o ang mga pinsan natin, mga relatives natin, mga ganyan. So respeto natin sila kasi sa kanila yung bahay na iyon. So gaya lang sa ahas mga idol. Ayan, so kapag in-invade natin yung personal space nila, talagang medyo matitrigger sila. Gaya lang naman ng tao kung may nakasalubong ka na tao tapos bigla mong nilapitan na nagkagulatan kayo, so malamang talagang tutulakin ka niya. Pwede kanyang tulakin or pwede kanyang hawiin palayo. Meron din tayong personality mga idol na talagang defensive tayo. Part yan, embedded yan sa genetics natin yung defensive mechanism for survival. Survival instincts natin yan kasi ayaw nating mapahamak. So yan mga idol, pag i-observe natin itong king cobra yan. So ang ganda niya mga idol. So kasama ko sa Idol Mark ngayon dito. So part na rin to ng training na Idol Mark. Bali pina-expose ko siya sa mga uncomfortable na mga situations, yung mga gaya nito. Kasi kapag sa rescue mga idol, walang excuses yan, walang room for mistake kasi delikado. So si Idol Mark, kailangan ko siyang i-ensayo, kailangan ko siyang turuan ng mga technique, yung mga safety protocol, kung ano yung gagawin kapag ganito yung posisyon ng ahas, ganito yung behavior ng ahas. So bali behavioral pattern yung namin, talagang focus sa ahas. So magkaiba yung mga ahas mga idol, gaya ng king cobra, gaya ng summer cobra, magkaiba yung mga technique na ginagawa namin. Magkaiba yung understanding na dapat naming matutunan per species kasi hindi sila magkapareha. So balik tayo doon sa king cobra ng Luzon. So ayan, makikita niyo yung king cobra ng Luzon mga idol. Brown siya, kayumanggi. Same lang naman sila ng ng katawan, malaki, may bandings din. So yung galaw nila talagang kapag natitreaten, same pa rin lumulundag sila tapos parang tinatakot nila yung yung tao or sino mang mga predator na lumapit sa kanila, pwede nilang sunggaban. Pero hindi yan nila intention talagang manakit kasi natatakot lang yan sila para sa buhay nila. So yung king cobra ng Luzon o Ophiophagus salvatana or Luzon king cobra, bago lang yun siyang bago siyang discover sa bagong species ng discover ng mga eksperto natin sa taxonomy. Sa niyan siya pa, yung taxonomy mga idol, yan yung naglalagay ng mga pangalan, mga formal na mga species name ng mga hayop. So nagde-determine yung mga species name depende sa features, body features, sa ngipin, sa ulo, forma ng ulo, size, kulay, ganyan, buntot, gaano kahaba yung buntot. So hindi ko na i-exact talaga technical yung explanation kung ano yung kaibahan ng mga ibang species kasi yung mga species ng king cobra natin mga idol dito sa Pilipinas, dalawa. So ginawa nilang dalawa, Ophiophagus salvatana yung sa Luzon at saka sa southern side, Visayas and Mindanao is itong Ophiophagus bungarus. So hindi pa siya talaga formalized yung sa south na Ophiophagus bungarus kasi kailangan pa ng further studies, pero yun yung initial na ginawa nila na pangalan. So king cobra mga idol, longest venomous snake. So sa mundo, this is the world's longest venomous snake, yung king cobra natin. Sila, bali snake eating,
Tapos sumahaba sila ng 4 meters. So highly venomous sila. Nakatira sila sa rainforest, nakatira sa mga kawayan. Yan. So medyo isolated itong ahas na ito. Ayaw nilang hindi sila sanay makipaghalubilo sa mga tao. So kapag talagang nakakaramdam sila ng tao, talagang defensive sila kasi hindi pamilyar sa kanila yung tao eh. So kaya nung nasa hiking, kumakain ng rat snake. So advice ko na lang pala sa mga hikers natin, ng mga kaibigan natin kahit dito sa Davao or saan man, sa Manila, lahat sa Luzon, Visayas. Kapag pumunta kayo ng hiking area talagang mga idol, so always talagang iwasan yung mabilisan na takbo while kayo nagpo-vlog. So kung nagpo-vlog kayo, dahan-dahan lang kasi baka hindi nyo napansin yung mga buhay ilang na pwede nyo matapakan o pwede nyo madaanan. Tapos doon kayo madidisgrasya. Pero okay lang naman mga idol kung assault kayo, ganyan, mabilisan yung pacing, basta walang mga distraction. Always nakatingin sa trail, always advance yung malayo pa lang alam nyo na yung mga pwede nyong makasalubong. Tsaka always talaga mindful. Kasi hindi yung, usually kayo mga hiking area kasi mga idol, natural habitat yan. So hindi atin yung lugar na yan. So kailangan nating irespeto yung natural habitat, yung wildlife, yung nature, yung talagang bahay ng mga buhay ilang natin, mga hayop. Kasi hindi sa atin yung lugar na kikigamit lang tayo. Yung lugar na yan ay pinapahiram lang sa atin. So bisita lang tayo, kaya irespeto natin mga idol. So iwasan natin yung mga loud noises, yung mga sigawan, yung mga pagkalat ng basura, yan, respeto natin sila. So ang ganda ng king cobra mga idol. So longest venomous snake mga idol. So marami nang natatanong sa akin kung talaga bang yung king cobra is napakadelikado. Lalo na sa mga hikers, mga ganyan. Marami na akong nasasagot na tanong dyan. Kasi ang sabi nila talagang nahabol daw. Pero for me, sa experience namin, talagang nangahabol lang yan sila kapag hindi natin nirespeto yung kakayanan ng mga wildlife natin, lalo na yung mga respeto natin yung personality nila, respeto natin yung nature nila kasi yun yung dapat nating i-observe kapag hindi bahay natin or bisita lang naman tayo sa isang lugar. So gaya na lang man mga tao, yung mga ahas mga idol, talagang magtatago lang yan sila kapag nahihiya or natatakot, ganyan lang yan. Kasi meron din tayong mga personality ng mga tao mga idol, kapag may ibang tao na di natin kilala, talagang mahihiya tayo, magtatago tayo, tsaka iiwas tayo sa confrontation, ganyan, or iiwas tayo sa attention. So ayan si Idol Mark, yan, nagtitraining na si Idol Mark, so hawak niya yung buntot. So tinuturuan ko siya paano paparelax ng aso. Marami din nagtatanong sa amin mga idol, bakit daw yung king cobra kapag nagre-rescue kami, hindi daw namin pinapasok kaagad sa katsa, ayan, sa cloth bag. So yung sagot yan mga idol, kanya-kanya kasi yung technique namin. Yung iba talagang pinapasok nila kaagad, yung iba, yung sa amin talagang magkaiba. Bali pinaparelax namin kasi talagang kapag nagre-rescue kami, hindi lang rescue yung ginagawa namin, nagsi-snake awareness kami. So paano ka mag-snake awareness kapag pinasok mo na sa cloth bag yung ahas? So gusto kong ma-experience kasi ng mga tao yung behavior ng ahas. Tsaka marami kasing nagko-comment na delikado daw ngayon. So wag kayong mga idol, wag kayong mangamba sa safety namin kasi alam namin yung ginagawa namin. Tsaka hindi yan makakadisgrasya ng tao kasi pinapalayo namin yung tao, iniiwas namin na lumalapit yung mga tao, at saka nagsisigawan sila para hindi masyadong threaten yung ahas. So ganyan, ito yung ginagawa namin na Idol Mark kasi para masustain namin yung rescue namin, advocacy namin. Libre yung rescue natin mga idol, kaya marami tayong natutulungan kasi sa suporta nyo, sa pag-subscribe nyo, pag-share nyo ng mga video, hindi pag-skip ng ads. Marami tayong mga budget na pwedeng gamitin sa libre na rescue. So yan, i-observe natin tong king cobra mga idol, napakaganda talaga ng king cobra natin. So habang tumatanda na itong king cobra mga idol, lalong lumalabas yung kintab niya, yung kulay niya na abuhon, grayish. So medyo brown, hindi siya brown mga idol, grayish yan siya. So sa Bisaya pa abuhon. So yung sa
sa Luzon is brown yun siya, talagang brown. Is either light brown to dark brown yung doon sa kanila. So ang magkaibahan lang yung kulay lang talaga. Yung sa ulo magkahalintulad lang naman yan sila. Walang pinagkaiba masyado sa ano. So same sila ng pagkain, ahas, malilit na ahas. Tsaka talagang same sila ng behavior, nasa isolated area, sa mga rural areas, remote areas, and higher elevation. So makita nyo yung hiking trail ni Zel Mendoza, higher elevation na yun siya. So doon talaga yung lugar ng king cobra. So wag kayong mangamba mga idol kung bakit kayo pinapasok ng king cobra. Kasi talagang siguro ang main reason niyan is malapit kayo sa natural habitat nila. So dapat yung mga hayop ang mangamba sa atin kapag malapit tayo sa gubat. Kasi kanilang area yon, medyo exposed sila sa mga basura natin, mga toxics ng tao, masisira yung gubat. Tsaka kung hindi natin pagtulungan itong sitwasyon na ito, talagang masisira na yung wildlife natin, yung nature natin, yung ating kinaiyahan, ang ating gubat. So natural resources. So ito na yung last part ng ating snake awareness, mga idol. Sana may natutunan kayo. Tsaka itong king cobra ay ating intindihin, at tsaka tumawag lang ng rescue. Huwag lang patayin kung kaya. Tsaka libre yung rescue natin, pupuntahan namin yan dito sa Davao City.